tickle the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from, with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday! Ayan, kahit patapos na ang linggo, talagang ibibigay natin ang serbisyo at kanilang todo suporta para sa ating bayan. Kaya nga, partner, and there's always a lot of reasons to Yes. say and thank God today. Uy, mga car-rangers na masumahod dyan. Baka Oo naman. At syempre, hindi mawawala at laging nagpapasalamat ang tambalang Sipaw. Once again, ako ang inyong Papa P, ang magpapasaya at magpapainit sa inyong umaga. Siyempre, kasama si Shekikay, kakulitan at kakwentuhan sabay ng nyong agahan. Yes, at napag-usapan nga natin ang pagiging grateful at gratitude nga pinag-usapang salita natin ngayong araw. Talagang marami tayong ipapasalamat. Yes, partner. Isa na dito ang ating, syempre, ang mga serbisyo ng mga ating baranggayan. Maraming salamat dahil ang dami kabataan at barangay officials ay bigay todo ang kanilang serbisyo sa ating society. Ang dami yan, partner. And mga ka-rangers, tutok lang kasi Yes. back to back tayo ngayong umaga. Pupunuin namin yan. Kaya huwag kayong bumitaw at dito lang tumutok sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw. Kanina nga napag-usapan natin ang salitang gratitude kasi thank God it's Friday ngayon at marami tayong ipapasalamat dahil ngayong pandemya sila ang nanguna sa barangay, sa kabataan at sa kanilang iba't iba pang advokasya sa community. Kaya nga, partner, sinabi nga ng isa nating representative kanina, pinili nila. Oo. Tong Wow. calling na to. Ganun. Tumaas na naman yung baligo Kaya ko. sorry, so ganun ba yun? Oo, kasi nung sinagot niya yung tanong na yun, talaga sabi ko, ay, genuine yung passion niya to help sabi our mo community. kasi, di ba, partner, parang hirap ata ngayong pandemic. Pero the fact that they know what Yes. they want, naku, nakakataba ng puso, di ba, mga car Kaya rangers? hindi na natin patatagalin. Hindi na. Lumusob sila dito sa studio. Kaya nga. At syempre, let's start with our, syempre, barangay. Sa SK naman, Sangguniang Kabataan ng Irisan, Ma'am Carla Cacho. And of course, siya din ay isang sa ating SK Federation Baguio Secretary. Hello, good morning, ma'am. Good morning po. Ayan. Napakaganda, di ba, partner? Oo. And also, di tayo papahuli because we have one more representative from Ambyong Barangay. So, sa mga car rangers dyan that is watching, let's all welcome Sir Frederick Tauing. Good morning po. Good morning.
Ayan, na talagang bigay todo tayo ngayon kasi representative of two sectors ang barangay at syempre ang kabataan. Naman. Mm-mm. At una nating tanong, syempre for both natin, una muna natin kay Ma'am Carla, ano po ang mga struggles ninyo ngayong pandemya? Siguro this pandemic nahirapan kami dahil bawal nga ang social gathering. Mahirap mag-conduct ng activities like seminars, trainings, and the like dahil bawal nga lumabas lalo pat yung mga kabataan natin under 18 years old. Tama naman. And syempre, kay ating sir, kamusta po ang ating barangay ngayong pandemya? Paano po ang struggle natin? Well, alam naman nating lahat, sir, na nahirapan lahat yung mga LGUs. Lahat naman tayo nahirapan. Pero sa awan ng Diyos naman nakakaraos tayo. Marami din tayong mga programs regarding dito sa COVID na to mas especially. Yes. At nabanggit na ng mga programa. Ano naman po ang mga ginawa ninyong programs laban sa COVID-19 at ngayong pandemya? Ma'am, sige po. For Sir Frederick muna po. Well, kailangan nating i-implement yung rule ng IATF. Sa isa pa, yan sa mga rules na mga meron din tayong binibigay na mga relief goods. And meron tayong mga yung pantry, yung mulat sa pool, meron tayong binibigay na mga libreng mga gulay galing din sa mga farmers na kaibigan natin sa Benguet. Wow. Yes, ayan at talagang bigay todo ang barangay Ambyong. And Ma'am Carla, kayo naman po sa barangay Irisan, anong mga ginawa niyong mga activities at programa para labanan ang hinaharap nating COVID-19? For the youth naman po sa Irisan, we have decided to give relief goods. So we have given almost 3,000 relief goods para sa kabataan and 1,300 na COVID care kits para sa kanila. And we conducted some competitions na sinusunod pa rin yung strict implementation ng health protocols natin. Yes, ayan. Nabanggit nga din ni Mama Carla ang care kit at kanilang pagpoprotekta sa mga mental health ng ating mga kabataan using different activities. Ikwento naman natin po ito. Some activities po like webinars and seminars na i-conduct namin from last year until now. But considering nga po yung health protocols natin, para po dahil nga tumataas yung rate natin ng mental health problems. So we conducted mental health seminars and trainings at saka yung mga counselings po sa barangay. Kaya nga, malaking bagay yan ngayon, partner, kasi the youth, wala silang ibang avenue to go out ngayon, so nasa bahay lang sila. Sir Frederick, also, we wanted to follow up kasi you also provided way for us to train our mga kabarangay. Wow. Yung basic life support po, how important it is for us to know and to be educated with this kind of program? Well, unat sa pool, parang isang objective natin yan nang pumasok tayo sa barangay na dapat sana sa isang bahay merong trained first aider. Kaya taon-taon meron yan. Hindi lang BLS, meron tayong mga first aid seminars, high angle training, lahat binibigay natin sa mga constituent natin. Lalo na ngayong pandemya, mahirap pumunta sa hospital or clinic. And first aid pa lang education, malaking bagay ito sa ating community at lalo sa bahay-bahay. Diba? And I second the motion of partner na dapat sa isang household, sana merong isang matutunan. Kaya malaking bagay yan, Kagawad. Thank you for making sure na lahat tayo involved in that. And to both of you naman po, Kagawad, and to Ma'am Carla. Ma'am, ano naman po, since ang laki po ng Irisan, no, pati din po with Ambyong, ang laki po nila, how do you make sure that yung measures nyo for COVID-19 is hindi na overlook? Kasi alam nyo na, meron namang mga pasaway dyan. Yes, Ma'am Carla. Yun nga po, sabi niyo nga po, hindi po naiiwasan na may mga pasaway. Pero considering po yung laki po ng barangay namin, since kami po ang largest barangay dito sa Baguio, nag-isip po kami ng strategy kung paano kayo magkakaroon ng voice per purok since we have 32 puroks po sa Irisan. So we have decided to have
youth purok leaders po para alam namin kung ano yung concerns ng bawat youth sa barangay. Yes, tama naman. And how about for ano naman po, Barangay Ambyong? Well, sa Barangay Ambyong, titingnan lang natin yung topography ng Barangay Ambyong. Yun ang labasan at entry ng Baguio. Entry ng papuntang Vizcaya, Mountain Province, yun, tatlo na yun eh. Kaya, nahirapan din tayo, pero we have to work hard as sabi nga ni Mayor, dapat i-implement natin yung rule. So, kaya, yun yung ginawa natin na nagkaroon din ng mga checkpoints sa lahat ng papasok at palabas. Sine-check nila. Kasama natin mga PNP at mga tanod. So tama naman yun kasi malaki silang pareho. And with Ambyong nga po, talagang maraming entry points dyan. Kasi pati po sa amin, lalabas yan ng Bukal. So those are our measures. To both naman po, how about, kamusta po ang vaccination percentage natin, Ms. Carla? For Irisan po, since nauna yung mga seniors, almost 100% naman na po na vaccine na sa seniors. Nagsastart na rin po yung sa may ibang sectors, especially yung mga barangay officials, appointees, and other volunteers po. Yes. Naman. And for Kagawad naman po, kamusta? Kamusta naman po ng vaccination natin? Well, sa Trinidad, sabi nga ni Mayor, 5% lang ang natapos. Kasi dumidepende kami galing sa gobyerno. Yes. Wala pa yung purchase namin. Although the municipal government allotted funds, pero wala pa yung nabili. Okay, almost 5%. I-divide na natin yan sa 16 barangays. 16 barangays. Wow. At syempre, napag-usapan din natin yung mahirap na word. Paano nyo po hinaharap as a public servant itong trabaho ninyo ngayong pandemya? Napaka-challenging kasi humarap tayo sa pandemya. So, na-challenge din ang inyong kakayahan para sa serbisyo sa ating bayan. Ma'am Carla? Gumagawa kami ng activities na hindi namin nagagawa dati. So, lahat ng activities namin ngayon is through online. So, we're conducting Irisan Got Talent through online, Battle of the Bands through online. So, this is challenging para sa amin at saka sa community. Kaya we are encouraging each and everyone na just stay at home. Walang lalabas. Yes, Ma'am Carla, follow up lang dito. Syempre po, paano nyo po kinakaya ang inyong serbisyo para sa bayan? Tama. Since we are elected and we love doing this, kailangan namin gawin yung responsibility namin as public servant. So walang rason para hindi namin gawin yung trabaho namin. Yes, Sir Frederick naman po, kayo po, paano nyo po hinarap ang challenging na trabaho nyo bilang syempre public servant ngayong pandemya? Well, sabi nga nila, mahirap. Kailangan kung gusto mo, may paraan. Yes. Kaya yun yung tinitingnan din naman sa amin sa council. Sabi nga namin, the most dedicated individuals yung nasa barangay council. Kaya we have to include also the community. So, ang ginagawa namin, community participation. Kasi kung titingnan nyo sa barangay, 7-10 katao lang. Mantakin mo, sa amin, almost 12,000 na. 7 katao. Kaya community participation na lang para mas maganda. Kaya naaabot din naman namin yung mga objectives namin. Yes. Ika nga nila, no man is an island. Talagang tulungan yan para sa ating bayan. And lastly na po, ang tanong natin, for both na naman po, ang sa sektor ng kabataan at ang barangay naman, paano po ang collaboration ninyo with the two? Ang kabataan at ang barangay. Siyempre, paano po ang inyong ginagawa, Ma'am Carla, to have collaboration effort with the two? So every time na mag-conduct kami ng activities, we make sure na alam ng barangay council and alam ng mga nasa community. So especially ngayon, hindi kasi basta-basta yung pag-conduct ng activities, kaya kailangan mo nang magpaalam kay kapitan para sigurado kami na dapat at saka tama yung ikakonduct namin. Yes, thank you. Yes, Sir Frederick, kayo naman po. Well, sabi nga nila, ang SK at saka barangay dapat magkaroon ng good relationship, di ba, Ma'am Carla? Oo.
ang ginagawa ng SK, alam din ng barangay. Ang ginagawa ng barangay, alam din ng SK. Kaya meron kaming iisang dinadaanan. Hindi naman pwedeng dalawa yung dadaanan. Yes, Kaya isa tama lang. And at the end of the day, it's all about para sa bayan. Oo naman. Yan, always. lahat ng gagawin nila is para sa bayan. At yun ang sinumpahan nilang tungkulin at para tumulong sa ating community. Grabe sa sinumpaan, partner. Yes, iba ang salitang sumpa, or pangako. Kasi iba yun ang word na yun, napaka mahalaga. It's beyond. At syempre, mayroon po ba tayong gustong pasalamatan, Ma'am Carla? Gusto namin pasalamatan lahat ng tumutulong sa barangay, tumutulong sa city para masugpo itong pandemic natin. So, thank you din sa ating barangay officials, lahat ng barangay officials ng Baguio and Benguet dahil nagtutulong-tulong para magampanan yung mga responsibilities namin as public servants. Naman. And Kagawad Eric, sino din naman po yung gusto nating pasalamatan? Well, una sa lahat, thank you sa mga ka-constituents sa Barangay Ambyong. Ginagawa naman natin lahat to para sa atin eh. Hindi natin ginagawa to para sa iba, kundi para sa atin. Kaya sa Barangay Council, sa municipal officials, sa mga kabarangay ko, maraming salamat. Magagawa natin to, malalampasan din natin yung kahirabang dinadanas ng pandemic na to. At syempre, alam mo, tumas yung balahibo ko. We're talking with our passionate people na talagang binibigay yung serbisyo nila sa bayan. At syempre, may upcoming events at projects po ba tayo na gustong i-promote? Ma'am Carla and Sir Frederick? So this month distribute kami ng financial assistance for our youth scholars. So we're giving 5,000 per head para magkaroon sila ng pang-load dahil yun ang number one na problema ngayong pandemic. Wala silang pang-load dahil nga sa modular na sa education. So this coming linggo ng kabataan for our barangay on August 8, magkakaroon kami ng boto para sa kinabukasan forum and registration assistance. August 9 is nation building seminar and kalyasari competition. August 11 is the photography contest and poster making competition. August 12 is the Battle of the Bands, solo singing competition, duet singing competition, modern hip-hop dance competition, TikTok challenge, and ballroom dance competition. And August 13 is the Lorong Lahi and quiz bee competition. And for our last activity on August 14 is the Pinikpikan Cook-Off Challenge and culminating activity. Napansin po natin na most of our activities is my food. Kasi dahil sa ating theme for this year, transforming food systems, youth innovations for human and planetary. At lalo na nutrition month. Month din, yes, malapit na din. Oo nga eh. How about us, Kagawad Frederick, is there any upcoming events for our constituents sa Ambyong and to all of Baguio as well? Well, meron. Dito sa Barangay Ambyong, meron tayong Farmers Day. Ngayong 20. That's Tuesday. Yes. So, lahat nasa gym kami. Nasa gym ng Ambyong Elementary School. And sa mga susunod, nakafocus kami ngayon sa BDR since papasok na tayo ngayon sa mga calamities. So, yun ang ng barangay. Ang sa SK naman sa amin is parang tumutugma sa activity na Ma'am Carla. Yes, ang ganda no, ang ganda ng kanilang advokasya. At maraming salamat dahil syempre nakausap namin kayo at syempre narinig ng ating mga Rangers at na-inspire din sila sa kanilang sa inyong serbisyo para sa ating bayan. Nga, napakalaking bagay nito, partner, kasi with just one action, maraming tao ang nag-benefit for that. So maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Ma'am. And Sir Eric. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Isa na namang, alam mo, barangayan ang ating usap. Dalawang sektor sa barangay at ang ating sangguniang kabataan. Yes naman, partner. And hindi pa tayo matitigil dyan, di ba? Kasi kung andito kami, dito Baguio and Latin, partner, meron pa di ba? Oo, andyan ang ating lilipad tayo sa ating barangayan sa SK Ilocos Sur. Wow, ayan, live nating makakausap. Hello po, good morning. Good morning.
Ayan, let's welcome our SK Federation Secretary. Hello po, Sir Erwin. Hello po. Good morning, Sir Erwin. Hello Ayan, po, partner. good morning Ayan. po. Kaya, Yes po, ayusin po natin ang audio natin, Sir Erwin, at para marinig. Ayan, good Ayun. morning po, Sir Erwin. Hello, Sir Erwin. Choppy po kasi. Hello, Sir Erwin. yes, go ahead po. Go ahead Hello po. po. Hello po. Yes. Good morning, Sir Erwin. Nandyan na po ba tayo? Hello po. Yes po kuya, dito po. Yes po, Hello. kamusta naman po ang, syempre, medyo mahirap ang pandemya ngayon. Kamusta po ang Ilocos Sur? As of now po, sa mismong taon po namin, under po kami ng MACQ po. And medyo limited po yung mga movements po dito. Yun po. Tapos hapon po, nadagdagan pa po ng 8 new cases po ng positive cases po. Ayan, talagang kailangan pa rin natin sumunod sa mga health protocols natin. At syempre, Sir Erwin, ano po ang mga ginawa ninyong activities para sa ating community? Isa na dito ang e-library. Ikwento nyo naman po. Po? Ikwento nyo naman po yung activity nyo ninyo or project ninyo na e-library. Choppy po kasi kuya. Yes po. Pasensya po. About po sa e-library, Sir Erwin, kamusta po ang inyong proyekto sa e-library? Po, sa e-library. Yes. Tungkol po sa e-library po, currently located po siya sa ABC Hall, and saka lang po siya re-relocate if the youth center is completely done, which is yung ginagawa po namin for now. The youth center will mostly benefit the students and the youth for their students, and for easier access on their learning din po. It is only intended for researching, to provide online resources for students, in order to enhance their educational development, for effective teaching, learning, and research activities din po. And dun po sa youth center na currently ginagawa po namin, it is for social and recreational activity that is intended for youth or students po. And it serves opportunities for youth to develop their physical, social, emotional, and cognitive abilities for them to experience achievement, leadership, enjoyment, friendship, and recognition po. Yun po. Eto po. Ayan, at syempre, ang dami pa ninyong activities. Ikwento naman nyo ang inyong ginawa tungkol sa Brigada Eskwela. Po? Patungkol sa Brigada Eskwela, ikwento nyo naman po. Sa Brigada Eskwela po? Sa Brigada Eskwela po, during the pandemic last year po, and we expect na may babalik po yung face-to-face classes. Kahit ganun po yung nangyari, we still insist na tulungan ang mga schools dito sa town namin to maintain its cleanliness po. And with the cooperation of all SK Federation chairpersons together with their co-SK members, we went to LM schools to participate in their brigada, and we also provide painting materials and cleaning tools po. Ayan, maraming salamat dahil sa serbisyo na ginawa ninyo, Sir Erwin, para sa ating barangay Ilocos Sur. Ayan, maraming salamat po. Yes, at talagang marami. Back to back ang binigay nating serbisyo para sa ating mga ka-rangers dito sa barangayan, di ba partner? Yes, partner. Nakakatuwa kasi 'di ba? Ano siya sabi mo nga kanina, nakita natin how collaboration and collective efforts from the parts of the government are working together.
youth Yes. and our kagawad. Naku, Mm-mm. napakalaking bagay niyan. Alam mo, tumaas din yung balahibo kung sinabi ng ating mga dalawang sektor na barangay at SK Kabataan na ito ang sinumpahan nilang tungkulin. Yes. Kahit anong mangyari, gagawa sila ng paraan. Oo. Mm-mm. Sabi nga ni Kagawad Frederick kanina, Yes. kung Kung gusto, ay may paraan. naman. Yun Diba? dapat ng mga ganyang mga public servant ang Oo. pinipili natin. At tutok lang kasi partner, di ba Yes. mamaya pag-uusapan natin yan because it's also election Yes, day. oo. Mamaya kay attorney at Yep. pag-usapan natin ang iba pang kaalaman patungkol sa eleksyon. Yes, naman. At ayan, tumutok lang kayo at huwag kayong bibitaw mga ka-Rangers dahil dito sa Tambalang Sipaw ay marami kayong malalaman at inspiring stories dito sa Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. City Hall sa San Fernando City ginawaran ng Safety Seal Certification. Narito ang balita. Dahil sa pagsunod sa lahat ng requirement kabilang ng pagpapatupad ng minimum health standards at maayos na contract tracing, ginawaran ng Safety Seal Certification ang City Hall ng San Fernando, La Union. Sa ngayon ay mahigit 15,800 nang nabakunahan kontra COVID-19 sa San Fernando City. Mahigit 3,000 ang fully vaccinated. Otonomiya, sigaw pa rin sa pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkatatag ng rehiyon. Narito ang balita. Also those are the teachers destroyed
Nagsama-sama sa iisang sayaw ang mga opisyal ng Cordillera. Ngayong araw kasi, ginunita ang ika-34 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Tema ng selebrasyon ay Working Together Towards Cordillera Autonomy Through Green Recovery. Dahil may pandemya, natuloy pa rin ito sa online. Panauhing pangdangal ngayong taon si DNR Secretary Roy Simatu. Pero idinaan na lamang ito sa talumpati ni DNR Regional Director Ralph Pablo. This Cordillera Day and month-long celebration is important not only to reaffirm your desire to become an autonomous region, but to address a year in which decisions must be taken to ensure that the region's ecosystems are restored, preserved, and protected for the present and future generations. We will work together in achieving this, of course, through our department, the DENR, and the regional and local governments, by talking, planning, and taking actions, always on the side of the people. Sa gitna ng selebrasyon, isa-isang pinatunog ang Unity Gong. Ito ang sumisimbolo sa pagkakaisa ng rehiyon. Bawat tunog daw, ito'y sigaw ng otonomiya. Pero sa likod ng masayang selebrasyon, tanong pa rin ng ilan kung nasaan na ba ang biyahe ng rehiyon papuntang otonomiya. Natapos na yung aming technical working group meeting at kinoconsolidate na ngayon, nasa Committee on Local Government na. Pagdating ng probably July 27, after disona ng Presidente, ito'y sasubmit na namin sa Committee on Appropriation. Pagkatapos na-approve sa Committee on Appropriation, ito'y pupunta sa Committee on Rules para ma-schedule na for plenary discussion itong ating bill na ito. Ito yung substitute bill ng dalawang bills na naipasa. So we are expecting that by August, siguro ito ay ma-approve na sa House for second reading. At the same time, the following week, after it's approved on second reading, ma-approve na rin to on third and final reading. Umaasa naman ang 7 kongresista ng rehiyon na magiging matagumpay pa rin ang otonomiya. Yes, actually maraming nagsabi na sila ay susuporta dito sa ating bill. At wala naman akong inaasahan na objection pagdating namin sa Local Government Committee. As a matter of fact, yung chairman ng Committee on Local Government ay 100% ang suporta niya dito sa ating bill na ito. So pag dito'y dinala na sa second reading, we expect na majority or even close to yung 100% ay boboto rito. Idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ngayong araw sa rehiyon upang magbigay daan sa pag-alala sa pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Kauna-unahang wave pool resort nagbukas na sa norte. Narito ang kwento ni Ana Marinas. Dahil sa pandemya, matamlay ang dating ng bisita sa Urban Wave Resort. Hindi siya malakas compared nung nag-start kami. Kaya laking tuwa ng payagan ng DOT na maaari na silang tumanggap ng mga bisita. Para sulit ang pamamasyal ng kanilang mga bisita, hindi lamang wave pool ang kanilang ibinida sa kanilang resort. Bukas din ang hotel accommodation, private shooting, cafe at weekly dinner buffet. Ang good news, may 20% discount pa sa mga vaccinated na bisita. Tiniyak ng mga namumuno sa resort na ligtas ang mga bumibisita dahil sinusunod nila ang basic health protocols. Yung isa sa mga pinaka-importante at pinaka-binabalikan ng mga guests namin is yung wave pool namin kasi kami yung unang
which is the first wave pool resort in the Ilocos, in the north. Kumbaga, yun yung binabalikan nila. And of course, yung kagandahan ng place, yung pagka-Instagrammable ng place namin. And additionally, of course, yung service na binibigay, quality service, which has been our main goal ever since we started this. Mahigpit na pinapatupad ang paggamit ng face mask, pagkuha ng temperature bago pumasok sa resort, paghugas ng mga kamay, at proper attire sa pag-swimming. It's still nice, it's still pretty, the ambience, and yung comfort zone. Kaya nga binabalik-balikan ng mga tao. Hindi na rin kailangan ng swab test or antigen result pag pumasok sa resort kahit mula sa labas ng probinsya ang mga bisita. Sa border pa lang kasi, tukoy na kung positibo sa COVID o hindi. Kamakailan lang ay nag-shooting na rin ang Regal Films sa naturang resort. Ginawaran na rin ang Ilocos Urban Wave Resort ng Q Asia Magazine bilang Best Accommodation Recreational Wave Resort. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday! Kanina na pag-usapan natin ang kanilang serbisyo. Ngayong Thank God it's Friday, maraming ipapasalamat natin. At kabilang na dito, ang mga kaalaman naman sa isang specific na
sakit or pwede nating mangyari sa atin. Kaya nga. So sa mga car-rangers natin dyan that is very interested in this topic, tutok lang, because we have Dr. Romeo Malano Jr. and he will be discussing about aortic aneurysm. Good morning! Hi, good morning. Yes. Kamusta po, Dr. Romeo po, ngayong pandemya? Kamusta po tayo? Ay, okay naman. Kahit papano, no problem. Pero syempre, we encounter patients pa rin na may COVID-19. And we're praying na sana tuloy-tuloy with the vaccines na lumalabas ngayon, na bibigay sa atin. Yes. At pag-usapan na natin ang topic natin ng aortic aneurysm. Doctor, sabi nga nila ito yung nakakalinlang na pwedeng makuha ng isang tao kasi tridor daw ito. Ano po ang aortic aneurysm po? Ang aortic aneurysm is actually sakit sa aorta natin, no? Kung tatanungin nyo kung ano ba ang aorta, no? Doon muna tayo sa normal. Kumbaga, ang puso natin ay isang bomba, no? So, siyang pump. So, sa isang pump, merong palabas na tubo. Yung tubo na yon, ang tawag natin doon is yung aorta. So, kumbaga, doon lumalabas yung ating dugo galing sa puso, papunta sa ating katawan. Ngayon, kung tatanungin nyo kung ano ang aortic aneurysm, kasi ang aorta is isang klaseng tubo or ugat na diretsyo lang siya. Ngayon, pag merong lumaking parte sa isang parte ng aorta, ang tawag natin doon is aneurysm. No? Bubukol siya, bubukol sa isang parte ng tubo na yon. Yes. And Dr. Romeo, we just wanted to know, what is the cause of this? Okay. So, kung tatanungin nyo naman ako kung cause niyan, yung ating aorta na tinatawag, no? Ito ay may mga layers. Ibig sabihin, meron siyang 3 layers yan. So, parang siyang merong balat na 3. So, doon sa 3 balat na yon may problema. Kumbaga, hindi lahat ng tao may problema doon sa mga layers na yon. So, merong mga tao lang na genetically, ibig sabihin, genetically may problem sila doon sa layers na yon. Yung mga layers kasi ng aorta natin, matigas yan eh. It is a very stiff one, matibay. Ibig sabihin, kahit gaano bomba ng puso, lalabas yung dugo doon, mataas ang presyon, dapat hindi siya lalaki. So, merong mga pasyente or may mga tao na dumating itong taon na ito o itong edad na ito na lumalambot yung kanilang aorta. Kaya ang nangyayari, pag tumataas ang kanyang presyon, yung parteng malambot na yun ay unti-unti siyang lumalaki. Okay? Sa umpisa, hindi mo yan mararamdaman. Wala yung simptomas. Hanggat sa isa'y lumaki na, doon na mapapansin na may problem pa lang isang pasyente. Ang isa pang nakikitang rason na pwedeng mag-cause, possibly ng aortic aneurysm, syempre yung mga pasyenteng matataas ang blood pressure, yung matataas ang cholesterol sa katawan, lalo na yung bad cholesterol, at syempre yung mga naninigarilyo. Yes. Yung tatlong yan is, aside from aortic aneurysm na pwede silang risk factor, pwede rin silang risk factor sa mga pasyenteng pwedeng magkaroon ng mga baradong ugat sa puso. So, kailangan natin din baguhin ang ating lifestyle. Pero, ang number 1 cause talaga niyan is genetic. Ibig sabihin, kumbaga, nasa yun na yan. Nasa katawan mo na yan na there will come a time, possibly magkaroon ka ng aneurysm. Kaya nga, Doctor, nabanggit niyo po kasi that it could be hereditary. Tama po ba? Yes. So, how many percentage po ba does it cause for that reason na mamana siya? Actually, kung tatanungin mo naman ako kung namamana ba siya, ang maganyang question is actually hindi siya yung namamana talaga. Kumbaga, genetic. Ibig sabihin, when you were being made or you were born, nandun na siya. Mababang percent lang yung kumbaga mamamana siya. Sobrang liit lang. Less than 1% lang most probably. Minsan nga wala siyang connection talaga eh. Kumbaga, titignan mo yung isang pamilya, merong aneurysm yung isang tao,
pero yung buong pamilya niya wala. Yes. So, ibig sabihin, during the formation of the organs, may problem na during that time. Okay. Dr. Romeo, isa pa pong tanong patungkol rito. Ano pang mga sintomas ng aortic aneurysm at paano natin ititreat ito para mapagaling? Okay. So, ano ba ang klase ng mga aortic aneurysm muna kung tatanungin niyo ako? Ang aorta kasi natin is, ito ang ating puso, no? Nasa kaliwa ang puso natin, tapos may tubo papunta dito hanggang sa tiyan natin yung tubo na yon. So, ang aorta is magmumula dito pababa sa ating tiyan. Kumbaga, main tube, no? So, it will depend kung saan lumalaki yung aneurysm. Kapag dito lumalaki ang aneurysm sa ating dibdib, ang simptomas niyan, unang-una is pwedeng chest discomfort or sumasakit ang dibdib or madaling hingalin. Kapag ito naman ay papunta sa ating tiyan or sa ating tiyan lumaki ang aneurysm, ang pakiramdam mo niyan para kang laging bloated. Ibig sabihin, parang may hangin sa tiyan mo na hindi mo maintindihan. Umuutot ka naman, nagbo-burp ka naman, umiinom ka ng antacid, pero nandun pa rin siya. Tapos mapapansin mo, dito kasi sa dibdib, hindi mo siya mararamdaman yung aneurysm na mahahawakan mo. Sa tiyan kasi, pag may makikita mo, pag malaki ng aneurysm, makikita mo siyang gumagalaw, tumitibok. Sumasabay siya sa tibok ng puso mo. So, yan ang mga simptomas ng possible na aortic aneurysm. Yes. Tapos, pangalawa naman, syempre, bago gamutin ng aortic aneurysm, kailangan itong ma-diagnose. So, kung meron pa mga simptomas na nabanggit, sige lang. Yes, Dr. Romeo, paano naman po ang, syempre, enlargement of heart? Ano po, pwede po bang makuha ito ng mga ordinaryong tao at paano ito nakukuha? Yan. Kumbaga, ang heart enlargement naman, doon tayo sa topic na heart enlargement, aside from aortic aneurysm, mas common ito kaysa sa aortic aneurysm, no? Ang heart enlargement, paglaki ng puso. So, usually, ang heart enlargement, minsan nakikita yan sa mga pasyente na pag magpa-examination sila, makikita sa x-ray nila, nakalagay, cardiomegaly, malaki ang puso, ibig sabihin nun. O kaya, may mga pasyenteng may sakit na hypertension, may sakit na diabetes, yung mga yan, kapag hindi nakokontrol, lumalaki ang puso natin pag mga ganyan. Yes. Yes, partner, ang dami pwedeng mangyari kapag enlargement of heart. Oo nga. Doctor, I just wanted to know pala, gaano laki yung importansya ng exercise ngayon? Kasi lalo na pandemic yung mga ka-earners natin medyo nasa bahay lang. Gaano siya ka-importansya sa pag-prevent ng mga ganitong kind of illnesses? Okay. So, for example, very important ang exercise natin talaga. So, kung tatanungin niyo muna ako, Doc, ano ba talaga yung minimum na oras para sa ehersisyo? Ito po ay 30 minutos kada isang araw, no? So, ano ba yung pinakamagandang ehersisyo na ginagawa? Yung tinatawag nating aerobic exercise na pwedeng samahan ng konting weightlifting. Okay? Pero ang usually nare-recommend namin yung aerobic. Okay? Kung nasa bahay ka lang, since bawal namang lumabas ngayon or takot kang lumabas, syempre mas magandang magtingin ka ng mga ehersisyo na makapagbibilis ng inyong puso like jumping jack, jogging in place, or pwede kang mag-treadmill, or stationary biking. All we ask is 30 minutes of your time. And then that 30 minutes of your time will actually give you advantages or sabihin, benefits of exercise. Especially with patients na may hypertension, matataas ang cholesterol, o yung may mga diabetes, mga yan, yung may mga sakit na, importante sa kanila yan. Kasi nakakapagpakontrol na ng mga sakit nila. Bukod sa gamot at sa mga pagkain na kinakain nila. Yes, Dr. Romeo, syempre, ngayong pandemya, ano po ang sa mga nabanggit niyong mga sickness at mga sakit, talagang ano po ang pwedeng ibigay ng serbisyo ng Lorma Medical Center? Well, sa Lorma, kumpleto naman kami. Lalo na kung may sakit ka sa puso
o kaya may aneurysm ka, ito ay aming madaling ma-diagnose. So, unang-una, kapag ikay nakakaramdam ng sakit ng dibdib, madaling mapagod, hingalin, nagmamanas ang katawan, mga ganyan, huwag mag-atubili, magpatingin ka agad sa inyong doktor. Sa Lorma Medical Center, makikita nating lahat yan kung ano yung magiging problema natin. Especially sa heart enlargement o kaya sa aortic aneurysm. Sa sakit sa puso, tayo ay kumpleto. Bukod sa ECG, X-ray at 2D echo, meron din tayong tinatawag na coronary angiogram or masilip natin kung may mga baradong ugat ang puso ng isang pasyente. At the same time, meron din tayong angioplasty, mabubuksan ng baradong ugat ng pasyente, o kaya, tatanungin nyo rin ako, meron ding open heart surgery sa Lorma Medical Center. At the same time, yung aneurysm naman, kung ito ay abdominal aortic aneurysm, sa tiyan, yung aneurysm, kayang-kayang i-repair sa Lorma yung mga yan. Kaya nga, Yes. Doctor, with those services naman, meron po akong napaka-importanting tanong. Doc, paano naman po kaming mga heartbroken? Kidding aside, talagang binibigay lang natin. Siyempre, usaping puso yan, di ba, Dr. Romeo? Yes. Kasama yan. Kapag may sakit ka sa puso na heartbroken ka, pwede kang maatake. So, Yes naman, kailangan mo rin Dr. talagang gawa ng Siyempre, paraan Dr. yan. Romeo, maraming salamat dahil nabigyan nyo kami ng kaalaman patungkol sa usaping puso. Ayan. naman. At nabanggit nyo nga din kapag heartbroken din. Pwede. At sa mga car injuries Pwede. natin sa La Stress kasi Union, yan eh. alam nyo na pwede kayong pumunta sa Lorma for all of these services. Yes, Dr. Romeo, may gusto po tayong pasalamatan at i-promote. Maraming salamat sa pag-invite sa akin sa kaunting oras na maibigay ko ang konting kaalaman, lalong na sa ating mga pasyente or mga tao nakikinig sa inyong istasyon. So, pag kung meron kayong mga sakit sa puso or hindi kayo, kumbaga may agam-agam sa inyong mga nararamdaman at may nakita kayo ng ibang doktor at parang hindi kayo sigurado, pwede ho kayong pumunta sa Lorma Medical Center. Kami po ay kumpleto sa gamit upang kayo ay may diagnose ng tama at the same time, ma-manage din po ng tama. Ayan. Maraming salamat and have a great day, Dr. Romeo Molano Jr. Ingat po. Yes. Good morning. Good morning. God bless sa inyo dyan. Ingat kayo lagi. Yes po. And to all the management, employees, and staff of Lorma, good morning as well. And thank you so much. Siyempre, salute sa kanila dahil frontliner ang mga yan na ngayong pandemya. Sila yung nangunguna ngayon sa hinaharap nating COVID-19. Kaya nga. And sa mga car injuries natin, ingatan natin ang ating mga puso. Ayan. At huwag kayong bibitaw mga ka-rangers at mga manonood dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures.
Visit us at San Luis Pugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang sipaw. Todo na natin yan. Kahit patapos na ang linggo, thank God, it's Friday. Maraming salamat sa kaalaman natin simula barangayan at papunta tayo sa Lorma Medical Center. Kaya nga, aalagaan natin yan, no, partner. And Yes. another interesting and inspiring Yes, oo. stories and cases na naman tayo, Oo. mga Car-Rangers. No? Excited na ba? Oh, na-excite na. Kaya pakilala natin. Siyempre, nandito lang ating energetic na si Attorney Elenita Julia Kapuyan Tabangin. Good morning! Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa lahat na nanonood. Greet ko po yung mga taga-Comelec, Comelec Compound, and my friend Judel, ang mama ko si Attorney Tabangin, husband ko si Lieutenant Colonel Kapuyan. Good morning po sa lahat. And advance happy birthday! Ayan, na bukas birthday. Kaya naka-red ako ngayon. Kaya, di ba, we were asking kanina, Attorney, debut na ba natin? Pero hindi na daw niya binibilang. Oo, ayan. Kaya naka-red at blooming na blooming ang Naman. ating Attorney Elenita. Yes. Ayan. Partner. Yes, syempre pag-usapan natin ngayon ay ang mga pangalawa. Ala, mga pangalawa. Naku, partner. Yes, let's talk about ang mga paano kapag kailan at kailan sila papalit sa pwesto or succeed sa posisyon. Yes, Attorney Elenita? Opo, let's proceed. Punta po tayo sa first slide natin. Opo, ito yung picture na yan, the theory of the second placer. So in every election, merong winner, merong loser, di ba? Kailan nagkakaroon ng controversy? Nagkakaroon ng controversy kapag madidisqualify ang winner. So mag-define muna tayo ng ating terminologies. Ang winner is the one who garnered the highest number of votes in a given election. So siya yung mapoproclaim na winner. Yes, sa isang posisyon. And then merong the vice. Siya yung tumakbong vice mayor, vice governor, siya yung susunod, nasa baba siya. Yes. Pero ang function niya lang talaga is to replace yung big boss o chief boss kapag na-disqualify siya o nawala siya. Okay? So yung second placer naman is the one who garnered the highest number of votes pero second only to the first placer. So second placer siya. So pag titignan nyo, yung tatlong yan, talagang maglalaban-laban yan. At laging, whenever there is a controversy, tatlo palagi. At kapag lumaban ng vice, it's always by intervention. Kasi ang laging magkalaban is the winner versus the second placer. Ganyan yan palagi. The second placer versus the winner, and then motion for intervention, yung pong vice. Kasi gusto niyang sumingit. So let's go to our cases. Next slide, please. Next slide. Yan. O yan pinaghirapan kong ginawa yan. Yes, Ngayon, pag tignan nyo, meron tayong a number of cases. We already discussed this with Sir Dobie and DJ Gracia Pantasya noong unang panahon, nung bata pa si Tambalang Sipaw. Okay? So, tignan natin yung Labo versus Comelec.
round number 1. So, doon tayo sa pinakadulo ha. Round number 1. So, the year was 1988. And then, si Pepong, he filed a certificate of candidacy for mayor. Of course, landslide siya, nanalo talaga siya. So, nag-file ng kawaranto si Bitong, yung lolo mayor noon na natalo niya. Pero, kasi on the ground that, hindi ito yung ano natin yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is kung sino yung papalit. Pero ang talagang issue dyan was si Pepong is an Australian citizen. Having married an Australian woman sometime in the 1970s. Pero subsequently it was annulled. However, hindi yun ang issue. Hindi niya naibalik yung kanyang pagiging Filipino citizen. Na simple lang sana dahil wala pang PD 9225 or the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 na magkukuha ka lang naman ng oath of allegiance to the Republic of the Philippines and then mag-follow ka lang ng Section 5, number 2 to file an affidavit of renunciation. Yun lang naman ang gagawin mo para ma-acquire mo yung civil and political rights and reacquire Philippine citizenship. Yun sana. Pero dahil hindi pa nag-a-apply, kailangan mag-apply yung letter of instruction, which is mag-apply lang daw siya sa Special Committee on Naturalization and then pagka nag-decide sila na okay ka, you take oath of allegiance, na-reacquire mo na yung Philippine citizenship mo under PD 725. Ngayon, ang nangyari, hindi niya ginawa yun. So, existing talaga na Australian citizen siya. So, the year was 1988, 1989, na-disqualify siya. So, sino ang papalit? Pinag-awayan na naman yan. The vice mayor and the one who filed a case, si Bitong. Okay ba yon? Sino ang papalit? Ang sabi ng Supreme Court, it is the vice. Under the Section 44 of the Local Government Code on Succession. O bakit? Because sabi dyan, you have not obtained the will of the Filipino people. Among the pool of winners, alam nga namang ikaw ang pinaka-qualified, ikaw ang ipa-prefer. So, you have not obtained the plurality of votes. And that is not the will of the majority. And you are not the choice of the Filipino people. Yan ang answer dyan. Okay, so vice, nag-succeed by succession under the Local Government Code, Section 44, vice mayor ang naging mayor. So, nawala si Bitong. Yes. Round number 2. 1992. 1995 yung kaso. So, dyan tayo ngayon, Labo versus Comelec, 1992. 1992, nag-ano siya. Nag-file siya ulit for mayor. The same position. Oh, wow, galing. A few days after, si Bitong, nag-file siya ng petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument citing citizenship. Hindi mo na ayos yung citizenship mo. Hindi mo na ayos. Okay, so decision, disqualified. Hindi, gumawa ka nga ng request mo or petition doon sa special letter of instruction. Nagawa mo nga. However, ang problema, hindi pa nag-decide nung ginawa mo kasi after elections, before elections mo final, a few days before elections, do mo final, hindi pa nag-decide. So, yung act mo of applying for reacquisition of Philippine citizenship does not qualify you and it does not amount to reacquisition of Philippine citizenship. Okay, so disqualified. O sino ang pumalit ngayon? Is it the second placer who filed the petition to deny due course certificate of candidacy or is it the vice? Sabi ng Supreme Court, citing the same ruling, you are not qualified because you are considered a loser. Yeah, yung pa rin. So yung under Section 44 of the Local Government Code, it was the second place, the vice who took the place of the mayor. So vice mayor yon. Okay. Ngayon ang sinabi, you are Aquino versus Comelec. Itong sinabi, 1995 case. You are just a second placer. Just a second placer among all the pool of qualified individuals. What makes you so sure na ikaw yung pinaka-qualified? And in a field of all those who are to be disqualified, then the conditions will have substantially changed. Yun ang sinabi sa ruling. So,
since you are not the will of the Filipino people and you are considered a loser, nasa baba ka ng demarcation line. At kahit ba, the same thing din with, for example, councilor ka, 8 yung kailangan nating councilors in a municipality, number 9 ka. Di ba, nasa demarcation line ka ng loser, kahit ba ikaw ang pinakamataas sa mga losers, you are still a loser. Yun yung principle dyan. Okay, dumating na ang ilang taon. So dumaan na ang ilang panahon. Punta tayo sa Tagulino versus House of Representatives Electoral Tribunal. Yan yung third. Sabi, ito yung ito yung Richard Gomez case. Actually famous ito. Noong 2010, si Richard Gomez filed a COC for Congressman of Ormoc. O, di ba? Ang nakalagay doon was, I am a resident of Ormoc. Ang problema, nasilip ni Bitong ngayon. Si Pepong yun, si Bitong. Finailan niya ng petition to deny due course certificate of candidacy, blah, 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 blah. And on the ground of yung residence. Residence naman ngayon, hindi citizenship ha. So residence tayo. It was found out na taga Green Hills ka pala. Hoy, taga Green Hills ka naman. Hindi ka naman taga Ormoc. Disqualified. So na-disqualify siya. Akalain nyo, nung time na lumabas yung decision, umabot na sa March. Yung nilagay diyan is 2009. Yan yung pagka-file niya ng COC. Pero 2013 na decide. So March 2013, ilan na lang yung natirang buwan? March, April, May, June. June bago mag-assume yung bago. So vacant yan for only 3 months. 3 months. Hindi naka-assume yung dapat the second place ang papalit diyan. Yun, kasi ang effect niyan, if you filed a petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument citing residence, age, citizenship, yung mga yan, pag yan ang inilabas mo, ang effect niyan is as though there is no candidate at all. So wala ang kandidato, talagang siya, the only qualified candidate is the second placer. At saka yung mga third, fourth, gano'n, kung meron man. So, as if your certificate of candidacy does not exist because it is void. So, walang pumalit, vacant siya. Pero dapat second place ang papalit dyan. So, you observe na by 2013, nag-iiba na yung rules. Depende sa voting ng ating mga justices of the Supreme Court. Okay, punta tayo sa Makiling, which is the favorite case of Mr. Dobie. Si Makiling. Ito round number 1. Si Arnado, Mr. Arnado, si Pepong sa ating terminology and parlance, he filed a COC for mayor. Pero ang question dito is, can he file? Dati pala siyang, he is a formerly natural-born Filipino citizen. Yung tulad dati, natural-born, you don't have to perform any act to acquire or perfect Philippine citizenship. So, natural-born ka. Pero, pumunta siyang states. Ngayon, so he acquired by naturalization US citizenship. So, naging US citizen siya. Pero gusto kong maging mayor of this place. So, bumalik siya. Ngayon, of course, he religiously followed the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, where you just take the oath of allegiance to the Republic of the Philippines and then you execute an affidavit of renunciation of foreign allegiance under Section 5, number 2 of PD 9225. Ang nangyari, may nag-file sa kanya ng disqualification. Kasi nga, merong second na hindi niya nagawa. Yung renunciation of, kasi twin requirement yun. Ang first is, you have to file, you have to take the oath of allegiance. So, may petition ka sa Republic Act 9225, they take oath of allegiance. And then pangalawa, you have to execute an affidavit of renunciation. So, okay yun, pero may konting technicality, pero hindi masyadong pinansin. So, ang nangyari, days after kumuha siya ng oath at sinabmit niya yung requirements, he used his US passport more than 4 times. Yun yung nangyari. So ang effect niyan is a recantation of what you have filed. So wala nang effect yung pag-file mo ng reacquisition of Philippine citizenship because you are using American passport again.
instead of using Philippine passport. Oh, so ang defense niya ngayon, I was not able to know that there was na-issue na yung Philippine passport ko. So ginamit ko muna yung US passport ko kasi, di ba, mas convenient yun. However, nung trinace nila yung facts, November pa niya ginamit ulit yung kanyang passport around more than 4 times. Ang allegation pa nga is 6 times. Pagkatapos, yung ano niya is na-issue na June, yung kanyang Philippine passport. So ang sinabi ng Supreme Court, you are disqualified because you are dual citizen. You are a dual citizen. And the citizenship of the Filipinos is not a commodity or aware that you can just conveniently throw anytime if you do not need it. And then when you need it, you will use it. Dual allegiance is inimical to the interests of the Republic of the Philippines and shall be dealt with by law under Article 4, Section 5 of the Constitution. Yun ang sinabi. Pangalawa, kailangan full allegiance ang magiging public servants natin, hindi yung dual allegiance. Bumabalik ka sa pagiging US citizen because you're using your passport again. So, disqualified. Sino ang pumalit sa kanya? Kalahin nyo, ang pumalit dyan was the second placer. And it was Makiling. Yon, sa si Bitong sa ating story. It was Makiling. So siya yung second placer. Sabi ng Supreme Court, there is no candidate, as if there is no candidate at all. What you have filed na COC is void from the very beginning. And therefore, Makiling is the only qualified candidate. So hindi siya actually a second placer. He is the first placer among all the qualified Nakaupo siya. candidates. Nakapagservisyo Nakaupo siya siya talaga. sa bayan. Nakaupo Okay. siya. Yan, so siya ang pumalit. Okay, round number 2. The same Bitong, the same Pepong, he filed, siya na naman yun, he filed a petition for COC for mayor. So okay, ito na, same place. Iba na naman yung kalaban niya ngayon. Pero naayos na niya. Hindi pa rin. So, nag-file ng petition to deny due course certificate of candidacy, etc. Yung kalaban. Ngayon, ang sinabi, you have not fulfilled the twin requirement. Unang requirement is you take the oath of allegiance. Second is you execute affidavit of renunciation of foreign citizenship. Oo nga, nag-execute nga siya before, nung 2009. Pero ang in-execute niya na affidavit of renunciation is, ito, an affidavit reaffirming my renunciation as foreign or any citizenship. Yun. Sabi ng Supreme Court, that is not yung required. So, pwede namang mag-execute ka ng affidavit of renunciation every time you file a COC. Bakit affidavit of affirmation of your affidavit of renunciation, yun ang ginawa mo. So, wala, disqualified. So, ang pumalit na naman dyan was, ginamit pa nila yung ruling on Makiling na siya rin yung kandidato doon. He was removed, pumalit sa kanya. Was the second placer. Second placer as if there is no candidate at all, and the only qualified candidate is the second placer. So siya yung naging mayor. Yes, siya yung naging mayor. Okay, punta na tayo sa round 2 yun round 2. Uy, pero alam mo, round 3, siya na ngayon. Nanalo na siya, naayos na niya. So hanggang ngayon siya ang mayor. Actually, siya ang mayor ngayon ng Kauswagan, Lanao del Norte. Naayos na niya. Si Arnado. Siya yun. Yes, may magic sa 3-pit. Dito naman kay Labo, sa unang kaso natin, round 1 is si Labo versus Comelec noong 1989, talo. Labo versus Comelec, round 2, talo pa rin kasi disqualified. Round 3, tumakbo siya, hindi na siya pinanalo ng Filipino people of Baguio. Hindi na siya umabot. So yun yung nangyari doon. So, pero si Arnado, yung dito sa Makiling, nanalo pa rin siya. Pero si Makiling was the second placer. Yung Arnado versus Comelec, kapitan naman ang pumalit sa kanya, was the second placer. Okay, tingnan nyo, nagbabago yung rules natin. Punta tayo kay Reverend Pardonardo Kayat versus Thomas Paliling Sr. of Bugyas, Benguet. Ito yung kasong yon. It was 2007. Actually, nauna to before them. Pero may ruling kasi dito na nagsasabing yung kamandag ng second placer will not apply. So, ito yung kaya nilagay ko siya sa last. Etong si Bitong, he filed for COC of Bugyas.
Bugyas Benguet. By the way, isingit ko lang ulit, biglang naalala ko dito sa Labo versus Comelec, yung kalaban pala ni Labo sa round 1 is yung lolo mayor na si Luis Lardizabal. Hindi nyo na naabutan yun, mga bata pa kayo Kuwaranto ang final niya. It was not a petition to deny due course certificate of candidacy. Ngayon, iba yung effect nun ha. So, pinag-usapan na rin namin yan kila Sir Dobby noon. Ngayon, ang final sa pangalawa, sa Labo versus Comelec 1992, ang final niya was a petition to deny due course certificate of candidacy. Ang nag-file ito was Ortega, yung dati nating chief of police. So siya yung nag-file. Ngayon, pero ang sinabi, you are a loser, di ba? Kasi you're just a second placer. You cannot replace Mayor Labo who has received around 26,000 votes. 27,000 votes. As sa'yo, 12,000 lang. Yun. Kaya yan din yung justification, second placer cannot become the mayor. So, kailangan by succession tayo, which is the rule of the majority. And that is the logical and democratic rule. Yan ang sinabi noon. Pero syempre, nag-iba sila kay Tagolino, nag-iba kay Makiling, nag-iba dyan kay Arnado, so punta tayo kay Kayat na ngayon. So itong si Reverend Father Nardo Kayat or si Pepong sa atin, he filed a COC for Mayor of Bugyas. Ang kalaban niya si Thomas Paliling. Siya yung kalaban. Yan ang kalaban, yes. Ang vice mayor nila was Mr. Bayaksan ata. Yun ata yung vice. Ngayon, syempre nanalo siya. Kaya lang merong final na disqualification case or petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of, alam nyo na, citing, there is a manifest misrepresentation on the face of the document or instrument which is your COC and you are convicted of a crime involving moral turpitude. Ngayon, ano yung crime na yun? Sinabi nila, which involves moral turpitude. Baka naman crime lang yun but doesn't involve moral turpitude. As a matter of fact, he is under probation right now. Ang alam nyo ang offense, it was forcible acts of lasciviousness. He being a priest daw, kaya nga Reverend Father, he being a priest, he touched the breasts of a woman and forcibly kissing her, mga ganun-ganun. So, alam nyo, convicted siya and it was by final judgment. At lalo na kung nag-probation kayo, if you are under probation, magiging final na talaga yung decision na yan and you are accepting na you're liable. You're admitting because nagpo-probation ka na ngayon. So you don't go to jail but you report to a probations officer. Yan na yung parang sentence mo. Okay. So it is final. Ngayon nag-release na ang Comelec, nag-release ang Comelec ng decision na disqualified. Because of that conviction of a criminal offense. And the decision became final before the elections. Mga around 23 days before the elections, mga April yun, around 23 days before the elections, naging final yung decision na yun that you are disqualified. Akalain nyo, he won. Di na-proclaim siya. Pero, hindi pala pwede yun. Because he is disqualified. And the theory of the second placer shall take effect. Ibig sabihin, as if the certificate of candidacy that you have filed is void. And therefore, as if there is no candidate. The only qualified candidate is the second placer. And he is the only candidate and he should be proclaimed. So siya ang pumalit. Only around 4 months na natanggal na siya. Ngayon, kailan ito hindi mag-a-apply? Ang kamandag ng second placer. Yes. You cannot claim that you have that position, that you are entitled to that position if the decision disqualifying the first placer is released after the elections. So it has to be before the elections. If it remains pending after the elections, hindi pwede. So yan yung nangyari dun sa Tagolino. Naging vacant yun, hindi nila malagyan kasi it's just a few months before the next elections. And then the theory of the second placer will be rejected if the decision disqualifying the first placer
does not become final before elections. So it has to become final before elections. Yan yung sinabing doctrine sa Reverend Father Nardo Kayat versus Thomas Paliling Sr. Which happened in Bugyas, Benguet. It's a 2007 case. Uy, recent. Oo, 2007. Mas recent yung si Tagolino and Makiling and Arnado. Yun. So if you look at the decisions ng Supreme Court, nag-iiba sila. It's dynamic. So it's constantly changing. Tulad din ng, I'll cite an example, yung si Penera versus Comelec. Maalala nyo yun? Diniscuss natin yan. It was about the premature campaigning. Yes. Si Mrs. Penera, on the day before the campaign period, nag-motorcade. And then, inisip nila, ano na yan, that's already pangangampanya. And that's the day before the campaign period, which is the last day for filing of certificates of candidacy. So, siya, na disqualified for premature campaigning. Yes. Alam nyo ba, nung nag-motion for reconsideration sila, nag-iba na yung boto. Parang 8-7 ata, di ba 15 ang ating justices. Majority is 1/2 plus 1. So 8-7 in favor of yung disqualification niya. Nung nung nag-motion for reconsideration siya, 10-5 na. So nag-iba na. Yung decisions ng Supreme Court will constantly change depende sa boto nila. So yung nangyari dito sa Labo versus Comelec and napunta na kung sana applicable na yung Makiling nung panahon ng Labo versus Comelec, si Luis Lardizabal siguro ang ating mayor noon, or ang pumalit siguro is Ortega. Yun, pero hindi nangyari yun kasi hindi pa ganun yung decisions nila. So it can change anytime, tulad din nung Penera na pwedeng mapalitan. Kasi yung premature campaigning was already decriminalized sa case na yun. And therefore, yung bang we cannot prosecute already yung nagpa-premature campaigning, naglagay ako ng kalendar dyan, tapos nakalagay Merry Christmas, ganun. Di ba? Obviously, naman yan. Pero ngayon, freedom of expression ang sinasabi nilang act na ganun. But, pangangampanya talaga yun. O kaya nag-conduct tayo ng meeting, kukus tayo dun sa La Trinidad. Very specific, Tapos, sabi, run, whoever run. Ganun kayo. Di ba, dapat violation na yan ng campaigning, premature campaigning. Pero hindi na kasi because of that Penera case. So pwede siyang, it's freedom of expression. So at saka hindi naman siya illegal association or illegal assemblies because hindi naman communistic yan, hindi naman Paano kapag tagging. pandemya? Social gathering? Siguro lang sa ethics ninyo titirahin yan, ethics or yung protocols na mga ganun lang. But hindi pwedeng sa premature campaigning kasi you do not become a candidate sa latest ruling under 8436 na Republic Act, which is the poll automation law. You are not considered a candidate until the beginning of the campaign period. So even if you filed your COC, you're still not considered a candidate. You are considered a candidate at the commencement of the campaign period. So paano ka pa magiging liable sa premature campaigning kung campaign period na yun, talaga namang dapat kang magka-campaign. So wala na yung premature campaigning. That was in effect, it was already amended. Pero sabi, you do not use this privilege. It's a privilege with impunity. You have to be discreet naman. Hindi naman yung garapalang talagang nangangampanya na kayo, wala pang campaign period. But pwedeng mag-iba yan ulit sa decision ng Supreme Court. So pag nag-iba yung composition ng Supreme Court, pag nag-iba yung ihip ng hangin, mag-iiba tayo ng decision. Kaya it's always dynamic. Kaya itong mga present ko sa inyo, it's through time, yung analysis niyan is pag tingnan mo, mag-iiba talaga yung decisions ng Supreme Court. So, I hope marami kayong natutunan dito sa around 7 cases na pinag-usapan natin. 7 cases, isa-isang upuan yan. Ang dami natin natutunan, di ba? And also, after all, yung second placer, you are not just a second placer. After all, you can be a first placer. Kaya, it is also a matter of luck and timing. And destiny. And your destiny, kung nasa palad nyo. Di ba? So, for next meeting, ang next meeting is may guest ako na election officer of the municipality of Sablan. Mag-a-announce siya ng kanyang activities sa area niya. Nice. Sa August naman, ang magiging guest natin is
from the election officer of La Trinidad and Cabayan. Tapos later, before the end of the month of August, we have the election officer of Atok and Mangkayan. Mag-a-announce sila ng sa wakas I've been convincing them, pero ngayon na-convince ko na sila na sumama sila sa akin to make announcements naman para update kung ano yung ginagawa nila sa kanilang area. Yes. Parang baranggayan, no? Pero election style. Pero election naman ito. Yes. So ang quote of the day is? Yes. Next slide, please. Ayan ang quote of the day natin. Yan. If you are a second placer, do not lose hope. Because you can end up being the first. Ayan. Yan, from Elenita's notes yan. Kasi you don't know na may pag-asa ka pa pala. Kaya it's better to be a second placer kaysa yung nagfa-file ka ng election protest. Oo nga. Kasi mas mahal yung babayaran mo dyan sa election protest. Meron ka pang pupunta ka sa court, then you have to file per precinct. Merong mga 1,000, 1,500 per precinct. Kung second placer ka, o kaya ipwesto nyo na yung mga kamag-anak nyo na vice. para merong from may Elenita's notes yan, vice, para nasa angkan nyo pa rin yung power. Suggestion lang yun, suggestion. And then, reminder po sa lahat ng mga magre-register, ang deadline po natin is September 30, 2021, 8 to 12, 1 to 5, Mondays to Fridays. Hindi naman po tayo, GCQ tayo sa Baguio, modified GCQ sa Benguet, so all our offices are open. And look for the schedule ng offsite registration natin. Meron daw sa Baguio ata, sa SM, sila, tsaka sa school, magpaparegister. So, pakitingin sa FB page namin kung ano yung mga schedule na yun. And please do not wait for the last day. Yes. And the filing of COC is already October 1 to 8. Wow. Okay, so get ready na tayo, and we hope na maging okay ang lahat despite the pandemic, and hopefully walang postponement of election, and sana hindi makapasok ang Delta variant sa ating area. Oo naman, kwan yan, hindi yan makapasok. Kwan pa lang tayo, good vibes lang. Siyempre, Attorney Elenita, advance happy birthday! Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. My friend Jodel, see you. Yes, yan sabi nga niya. Nagpapa-shoutout nga po siya. Ayan, shout out ma'am. Advance happy birthday po. God bless always. Sabi niya. Salamat po. Yes. Ayan, isa na namang kaalaman. Kahit patapos na ang week natin, talagang bigay todo at siksik ang ating binigay sa ating mga ka-Rangers. Kaya nga partner, hindi lang yan matatapos this week mga ka-Rangers. Tutok lang in the next weeks to come because we're going to fill in those mornings with good vibes and inspiring stories. Maraming salamat din sa ating sponsors, Catalyst, Muzar, TGO Builders, Baguio Country Club, Laymoney Hotel, Labs Cafe, Norma Medical Center, Yan ang balita ngayon, Mega Tower, My Manok, NGCP, Pines Estate Gaming Corporation, Sanggip Pocha, and of course, Studio Coffee, at wala nang aw sa paw. Ayan, once again, ito ang Tambalang Sipaw. Ako ang inyong papapi, ang magpapainit at magpapasaya sa inyong umaga. Naman, and kasama si Shakikay kakulitan at kakantuhan sabay inang nyong agahan. Ito ang Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited.
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!